Ikaw ba, sir, kakamping ka or DDS ka? Para eto, sa akin, sir, I'm a supporter of our West Philippine Sea stand. We share the same commitment. Ang West Philippine Sea, atin po ito. Para sa akin, regardless, DDS ka, Pinklawan ka, Loyalista, Dilawan, whatever your political color, pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, dapat nagkakaisa tayo lahat dito. Hindi ho masama na mahalin natin yung sarili natin. Hindi masama na maging Pilipino. Actually, nga na maging kakamping ka, maging DDS ka, at dahil dyan sa kulay mo, panininigan mo yan, pero nakikalimutan mo yung pagiging Pilipino mo. No spin, no lies, just the truth. Ang sabi nila, comedy reflects our reality. It is another way of relaying our truth but in a creative and humorous manner para mas gumaan at mas maintindihan ng ibang tao. Dumadami na ang mga creative content creators na ginagamit ang kanilang platform upang maibahagi sa kanilang audience ang tamang impormasyon. Gayun din ang kanilang mga opinyon sa mga issue sa ating lipunan. Ngunit wag din tayo magpalinlang sa mga influencers daw na nagpapakalat ng baluktot na impormasyon at pilit na binabali ang katotohanan. But before we dig deep into this, magandang araw. Welcome sa Just the Truth Podcast. Kasama niyo pa rin ako, J. Tristan Tariela, upang maging tulay ninyo sa mga makabuluhang impormasyon at relating to what I have been saying. Maraming maling impormasyon ang paulit-ulit na ipinapakalat tungkol sa West Philippine Sea. Marami ang bulag sa katotohanan at pilit na isinasantabi ang UNCLOS at ang 2016 arbitral ruling. Nawa, bilang isang bansa, tayo ay patuloy na magkaisa sa pagsulong at paninindigan na atin ng West Philippine Sea dahil hindi ito isang katuwatawang bagay. This is our reality. Atin ang West Philippine Sea. Speaking of comedy, ang ating bisita ngayon ay isang lawyer-comedian. Two-in-one kumbaga. If you are a fan of intellectual comedy o satire, marahil dumaan na siya sa newsfeed nyo. A political comedian, a professor, commentator. Our guest voices out his opinion publicly through his interviews and social media pages. At ngayon, makakasama natin siya for some real talk. Ating pag-usapan ang masaya, makulay at makulit na buhay ni Attorney Edward Chico. Sir, maraming salamat sa pagpapaunlak mo na maging guest sa podcast ko. Mas maraming salamat po sa inyo, sir, dahil isang malaking karangalan na ako ay naimbitahan mo dito sa lumalago mong podcast. Alam mo, sir, Diba? ang misis ko, kinukulit niya talaga ako lagi kailan ka daw may invite dito sa podcast. Dahil, So finally. Anong pangalan ba ng wife nyo, sir? Lay, sir, Lay. Ma'am Leia, thank you po at pina-follow nyo ako. Nakakatawa ng puso. Pwede na kayo magpadala ng cash. Ang GCash ko po pala, sisend ko sa inyo mamaya. Manunood kami, sir, ng show mo. Ayun, yun ang maganda doon. Pero para sa akin, sir, kami ng wife ko, when we started noticing yung mga reels na lumalabas sa Facebook namin, ang pagkakakilala talaga namin sa'yo, you are a comedian. Parang More than anything else. more than anything else. And then, eventually, nakita na namin na you're a lawyer, you're really a practicing lawyer, tapos, ano rin kayo, sir, political commentator, Yes, sir. nag-guest na rin kayo kung saan-saan. So, can you walk us through, sir, ano bang nauna? Is it the comedian part or the lawyer? Kailan kayo nag-start na maging, anong nauna doon? Maging abogado, tapos saka kayo naging comedian? Well, actually, bago lang akong comedian eh. Parang 2018 lang talaga ako nag-start. Kaya lang ang problema na delay ng kaunti because of COVID. Pero hindi ako talaga batikan or matagal ng komedyante. So matagal na akong abogado. Even before that, I would guest on a lot of TV shows as a political analyst, legal expert. Pero seryoso pa ako noon. Kasi, di ba, pag ini-interview ka, ang feeling mo dapat seryoso ka. But then when I started doing comedy, naisip ko, well, I can infuse comedy, even during interviews. So naging ganun na, no? So basically, yung pagiging komedyante ko, bago lang. Kaya lang, mas nakilala mo kong komedyante, sir. Kasi ang nagva-viral yung mga pinopost ko before na mga comedy bits. So I think that's the reason why you saw me first as a comedian. But for some other people, they always know na I've been a lawyer for so long. And for the information of everyone, sir, no, hindi ka lang basta lawyer. You graduated University of the Philippines, ang
Ang Oo, bachelor's degree mo, sir, is journalism. Oo, kumbaga gumugulong ako sa pera, yung mga ganyan. Hindi, biro lang. Mamaya maniwala sila. So Oo. you graduated journalism, sir, sa UP. Mm. And then afterwards, nag-law school ka, sir, sa Sa Ateneo. Ateneo, oo. Bakit hindi sa UP, sir? Bakit sa Ateneo Nako, pa? that's an interesting story kasi nung graduate ako ng UP, kasi mahirap lang ako eh. Lumaki talaga ako sa lumaki ako sa Tondo. So nung high Pareho school tayo, ako, sir. Yun nga sir, di ba, alam mo yung Pareho tayong batang sitwasyon sa Tondo. Tondo. Naalala ko nung nasa Tondo ako, sabi ko kailangan pag graduate ako makapagtrabaho agad ako. Kasi we were so poor then eh. Alam mo ba nung ako'y high school, ito true story modesty aside. Saan ka nag-high school, sir, Sa sa Tondo? Osmeña High School eh. Osmeña High School. Oo, di lagi akong first honor, valedictorian ako, elementary, high Elementary, school. sir. Saan ka, sir, Ganyan, nag-elementary? sa Malinta Elementary School. So, palipat-lipat kami. So, syempre, pag first honor ka, di ba, parang proud ka, ganyan, hindi ba? But you know what? Dahil mahirap kami, hindi ako makapag-invite ng mga kaklase ko na pumunta sa bahay namin. Kasi nahihiya ako, yung bahay namin sa sobrang liit. Pagka bumabagyo, magugulat ka, sir, yung bubong, nililipad siya talaga ng hangin. So, nilalagyan lang namin ng gulong. So, I was so embarrassed by it. Sabi ko, hindi to pwede, nakakaya talaga. So, sobrang hiya ako doon. Alam mo, unang ginawa ko nung graduate ako, nagkatrabaho ako. Alam mo kung ano? Ano, sir? Yung gulong, pinamags ko na. Sabi ko Joke ba to, sir? sabi Ano? ko para hindi nakakaya, hindi ba? But you know, but seriously, because I was so poor, I was thinking by the time I would graduate from UP, okay na ako, magtatrabaho na ako because I don't wanna do anything else. Kaya lang may kaibigan ako, pinipilit niya ako. Sabi niya, Ed, mag-law school ka, nag-law school ako sa UP now. Ayoko. Ako nakukuha ng application form mo. At that time, wala na application forms kasi lahat ng law school tapos na. Wala na entrance exam. So, interestingly, may nagbigay ng exam pa ang Ateneo. Last batch ako, I think May 2 or April 29. I could not remember anymore. So, I just took the exam and the rest is history. So, naging abogado na ako. So, eto na nga, mayaman na tayo, yung mga ganyan. Gumugulong na tayo sa kwarta. Nagsabi rin, sir, na you were a scholar under Senator Miriam. Were you working while studying law? Or after law school na nag-work ka kay Senator Miriam, sir? Well, actually, nagwo-work ako. Ever since nung nasa UP pa lang ako, nagwo-work na ako. Researcher ako ng isang professor. Pag summer, nagtatrabaho ako sa Philippine Bible Society. So, nagsasalansan ako ng Bible. Alam mo yung gano'n. Kahit Biblia, sinasalansan yan eh. So, marami akong naisalansan at marami sigurong bagong buhay doon. Tapos, by the time na nasa law school na ako, nagtatrabaho na ako kay Senator Miriam. And she's like a mother to me, to us. So, mabait siya na para siyang nanay. So, inalaw niya na ako kapag law school ako. I remember at that time, meron akong radio show pa kasi may bayad din yan every Saturday. Tapos, I used to write for the Philippine Boy Scout magazine. Parang associate editor ako, parang side gig lang. Kasi I was really nga so poor. So, I had to make both ends meet, so to speak. So, I had to have 3 jobs while going to Ateneo. So, yun. Hanggang sa natapos ko din naman. Alam natin, sir, si Senator Miriam, very serious. Pero pag nag-deliver ng mga speeches niya, laging may punchline. Meron ka bang anecdotal experience, sir, na masishare na when you were working with Senator Miriam is yung jokes mo really made her laugh? Well, actually, wala naman akong joke talaga sa kanya per se. Ang maganda kasi kay Senator Miriam, sobrang galing niya, sobrang brilliant niya. Pagka gumagawa siya ng mga speeches niya, siya lang ang gumagawa noon. Kasi I remember, bago ko nagtrabaho kay Miriam, meron pa akong isang senador na pinagtrabahuan But I just wouldn't mention the name. Pero I remember, ang unang trabaho ko sa kanya, speechwriter niya. So I used to write speeches for the senator. Pero pagdating kay Miriam, nabigla kami because, she would do all those things by herself. So, ang ginagawa namin, nagpo-provide lang kami ng research materials, among others. So, siya lang gumagawa ng speech niya. But one thing I've noticed, nakakatawa siya talaga. Because she's naturally funny So, she's inherently funny. So, a lot of people would get intimidated like when they talk to her, when they hear her in person. Pero pagka naging nakasama mo siya, you'd really realize na ang bait ng Ali na ito, nakakatawa siya. And she's so witty, she's so brilliant. So, somehow, naapektuhan ako noon. So I guess one of the reasons why I'm doing comedy right now is because I've seen that you can actually still do comedy and do other things. And she's the very inspiration for that. Ang sabi mo kanina, sir, 8 years ago ka lang nag-start na maging Mag-comedy, comedian. oo. How did you start? And what prompted you to decide na maging stand-up comedian?
That's an interesting na kwento. May kwento yan eh. Meron ako dating estudyante, si Carlo Bistro. He's a lawyer but unfortunately he died recently. So again, my condolences. Pero napakabait na tao niyan. I remember he would do open mic sessions. Yung open mic, you go to a bar, you go to a club, tapos you do your sets. It's usually a 5-minute set para nagpa-practice ka lang. So hindi ka pa professional stand-up comedian. So in-invite niya lang ako na mag-try. Nag-kill ako eh. So it's a 3 or 5-minute set na natatawa naman sila. Sabi ko, sarap yung feeling na to Gagawin ko nga ito. So hanggang yan, nagtuloy-tuloy na hanggang subsequently. May manager na ako, pinubook niya na ako. But it was actually very difficult from the start. Kasi nung nagsha-show ako, nanonood lang sa akin, 3. Isa pa doon, biyanan ko. Naisip mo. Ganun ako mahal ng biyanan ko eh. Nanonood siya sa Parang ang akin. hirap gumawa ng punchline, sir, kapag nandyan ang biyanan. Hindi, okay naman. Kasi mahal ko yung biyanan ko na yan. Alam mo, sobrang pagmamahal ko sa biyanan ko, nung nagtatrabaho ko sa gobyerno, nilalagay ko yan sa salin ko. Sa liabilities nga lang, hindi ba? Pero anyways, ang point lang natin dito, ganun ko kamahal yung biyanan ko because she really supported my comedy. Yung asawa ko nga, sometimes she wouldn't even be there. May mga show pa kami, walang pumupunta. So isipin mo yon, nagpapatawa ka, walang manunood. But it is something na nagustuhan ko yung challenge. You just had to, yung tinatawag na grind, di ba? You just had to do it. Tapos, subsequently, nadadagdagan na yung mga nanonood, may natatawa, mag-i-invite sila uli. Tapos, before you know it, lumalaki na yung kita mo. Alam mo ba dati, may kukuha sa akin ng corporate gig, bayad sa akin 5,000. Yung 5,000 pa na yan, tatawaran pa ng 3,000 lang paminsan. Tapos pagdating mo dun sa venue, pinagkakait sa'yo yung buffet, alam mo yung ganon. Pinapakain lang ako ng crew meal. Sabi ko, hello, abogado ako. Marami akong pera. Mga ganyan, di ba? Mahirap. It was really hard. Tapos kung magkaminsan pa, hindi tama yung pagtawag sa'yo. Tapos ang hirap mag-comedy pag hindi ka pa nila kilala. Because they're not really interested about what you would say. So nobody would listen to you. I remember one time, kinuha ako sa hotel. So I think sa Shangri-La, it's an event. Ang maganda niyan, tinawag nila ako, paalis na yung mga tao. So they were not listening. So nag-bum ako. So hiyang-hiya talaga ako sa sarili ko noon. But nakikita ko sa mata nung kumuha sa akin, hindi ka na makakaulit. alam ko yung mata na ganyan eh, di ba? It was really very difficult. Pero it took you how many years, sir, para makuha mo talaga yung confident ka na, lumulusot na yung mga jokes mo, yung punchline mo talagang tumatama na sa mga tao. How long it took you para masabi mong, eto pa rin siguro career na pwede kong tahakin sa mga susunod na taon, or I would rather give up? Well, actually, confident naman ako. It's just that number one, minsan, kung kulang ka ng experience, so kailangan ng experience sa buhay para hindi ko minsan manavigate yung stage, minsan hindi ko natitimpla yung mga tao. So I think I've always been funny, except that sometimes when I was a newbie in the industry, minsan hindi mo matimpla yung mga tao, minsan mali yung pasok mo. I remember I even opened for a popular Indian comedian in Dubai. I think he's the number 1 comedian there. He went here, tapos I was his opener. So ang mga nanonood sa amin, puro mga Indian lang. Tapos I said something about my wife, which basically ticked them off because apparently sa culture pala nila, that's something you're not supposed to say. So, ang nangyari no, nainis na nila sa akin, I don't know what to do na. So, every bit I would make, hindi na sila natatawa. So, trial and error. As you do it, gumagaling ka, sumasanay ka na. So, from 5,000, ngayon may nagbubook na sa akin ng event na 250,000 ang bayad. O minsan 150, you just do a 30-40 minute set. So, sabi ko nga, ano ba? Ang dami pa na pera dito, di ba? So, of course, mas malami pa rin yung pera sa flood control, but that's another story. Pero ang tanong ko, sir, di ba nagpa-practice ka pa rin ng law? Oo naman, oo. Tapos, meron ka pa rin hosting sa mga talk show, sa mga radio program mo. Sa isang araw mo, anong kumakain ng oras mo? Yung stand-up comedians mo, comedian schedule mo, or yung pag low profession mo, or yung hosting mo, sir? Well, actually, yung stand-up naman, hindi naman siya masyadong problemado. Kasi gabi lang naman yon. So, may mga bagay na gabi lang ginagawa. Alam mo naman yan, sir, di ba? I would assume ginagawa mo rin yun. So, may mga bagay na gabi lang yung ginagawa. So, gabi lang naman yan. So, pag mga hearing naman umaga. Pero hindi ako masyado din kasi talagang nag-active sa litigation. Kasi napapagod din ako. Mayroon kasi mag-practice pagka lawyer ka. Sobrang taxing physically, nakakapagod. Tapos nakakainis kapag yung judge na hinarapan mo,
hindi ba? Tapos yung kalaban mo, abogado, rin. Lugi ka, alam mo yon, feeling mo sila nagkakasundo. So, pagka may motion siya, aprobado agad. Pagka ikaw, galit agad sa'yo. Hindi, biro lang po yan, ha? Ako po yung mahina. No, but seriously, sooner, at some point, napagod din ako sa litigation because it's very physically demanding. It's also emotionally stressful. Kasi pag naging abogado ka, ginagawa kang emotional punching bag ng kliyente mo eh. I remember nakasama ako doon sa Ampatuan Massacre case eh. So hawak ko yung isang malaking kliyente doon. I remember noong hinihear ko yung case na yon, nakakatakot na yung kinukunan nila ng yung plate number ko, kinukunan nila yung itsura ng kotse ko. So yung may mga ganon, sobrang stressful niyan. Tapos may mga kliyente ka naman, ginagawa ka nga as I said, emotional punching bag. Minsan yung kalaban mo, matindi rin. Meron ako dating annulment case, yung kalaban kong abogado, kung makaasta siya, kala mo siya yung nasaktan eh. Alam mo yung ganon? Kala mo siya yung nagmahal at nabigo. Di ba? So yung mga ganon, it's very, very stressful. So kaya pag tinatanong nila, attorney, ba't ang bahal ng bayad nyo? Postpone yung hearing, babayaran ka ng 10,000, babayaran ka ng 20,000. But they don't realize kasi the ordeal we go through just to be able to represent them. Pero in Mahirap terms of compensation, sir, anong ang kita mo? Yung comedy gig mo or yung legal profession? Well, lately kasi hindi na ako masyadong nagli-litigate, ano. So, binibigay ko na lang doon sa mga bata at saka because I could focus on comedy. Ang abogado kasi sa totoo lang, hindi mo masabi kung kailan ka kikita eh. Unless naglalakad ka ng kaso, which I never do by the way. 'Di ba? Bakit ka napangiti, sir? May kilala ka naglalakad ng kaso? Hindi, sir. Natawa lang ako na, totoo ba may naglalakad ng kaso? Oo naman, sir. May tumatakbo pa nga eh. So, hindi mo naman maalis yun. Di ba? Ganun naman talaga. But at least, sa akin kasi, masarap din maging abogado, kaya lang hindi mo masabi. Alam mo kasi, na-realize ko, kahit sa anong bagay, importante yung luck lang din eh. May swerte ka. Alam mo ba, nagkaroon ako ng bahay kasi nagkaroon ako ng kaso na wala pa akong ginagawa, nakipagkasundo yung kalaban namin. Kasi kaya nakipagkasundo yung kalaban namin, naging born again. Nagpatawag siya ng meeting, sabi niya, attorney, alam mo, naging born again. Hindi po ako ni Lord. Sabi ni Lord, magbayad ako. Eh, nagbayad. Eh, ang contingency yun eh. May 25% ako. Nakuha ko 25%. I was a young lawyer. Ang dami kong pera. Anong gagawin ko sa pera? Hindi ako sanay sa maraming pera, hindi ba? So, nakabila ako ng bahay, bumili ako ng kotse, 8, yung mga ganyan. So, I remember, tapos ang problema, after 3 or 4 years, wala na akong kita, yung mga ganyan, hindi pala ganoon. So, mahirap maging abogado kasi, alam mo yon, kasi yung kita, hindi ka talaga sigurado. So, importante din yung luck, importante na may makakuhang magaling na kliyente sa'yo. Kasi may mga bulasubas din na kliyente eh. Meron ako dating kliyente, ano siya, ako yung kliyente, ako yung abogado niya kasi may mga kaso siya ng ng mga tumalbog na cheque. Yung bayad niya sa akin cheque, tumalbog din eh. So, ibig sabihin, it's really very difficult na maging abogado. Pero, natatawa ko sa mga kwento mo, sir. Hindi ko na ma-distinguish kung ano yung facts. Hindi, totoo yan, sir. Totoo yan, sir. Nagpadala nga ako ng demand letter doon sa kliyente ko na tumalbog yung cheque. Ayaw tanggapin eh. Ayaw pirmahan. Kasi yun daw sabi ko. Loko din eh. Siraulong ng kliyente na to. Pero because of your qualifications, sir, being a journalism graduate and also a law school graduate ng Ateneo, hindi mo, sir, naisip mo pumasok ng gobyerno? Hindi ko kasi siya pangarap, sir, eh, di ba? So, hindi ako nagsasalita ng tapos, hindi ba? Pero but basically, hindi ko talaga pangarap na magtrabaho sa gobyerno. Kasi ever since yung pagkatao ko, gusto ko nasasabi yung gusto ko nagagawa yung gusto ko. Siyempre, pag pumasok ka sa gobyerno, ang daming restrictions, there are certain things that you can and cannot do. And it doesn't basically sit well with me. Kaya nga, ini-invite ako ng mga DDS na sumali sa kanila, ini-invite ako ng mga kakampik na sumali sa kanila, at hindi talaga ako sumasali kasi ibig sabihin, para ako may tapalodo, I've always been issue-based eh. Hindi ako naniniwala na kailangan pag maging DDS ako, kahit na mali, sasang-ayunan ko just because I have to stand by and stand for doon sa aking grupong pinili or sa kakamping, ganyan, hindi ba? So, hindi ako naniniwala doon. So, which is why I don't want to work for the government. Ayoko maging politiko. Hindi ko sinasabi, hindi ako nasalita ng tapos, pero hindi ko nakita yung sarili ko na magiging senador or magiging congressman.
May Hindi ba? law background ka pa naman, sir. Uso ngayon sa Senado yan. Kailangan daw may legal background. Hindi na kaya uso ngayon yan. Napansin mo, nung time nung ni Miriam, nung katrabaho ko sa kanya, mas ano na, mas marami yung matalino, exception lang yung di ba? Ngayon baliktad eh. Ano na ngayon, sir? Mas marami kaysa doon sa nag-iisip eh. Di ba? Hindi na natin kailangan isa-isahin eh. Pero, Alam mo, ano sir, naman ang eh, di isang ba? mabenta sa mga jokes mo, sa content mo sa social media, yung jokes mo kasi, hindi lang siya yung pang-comedy na jokes eh. Di ba? Yung tipong dolphy jokes. Hindi ganun eh. Ang jokes mo, may political satire, may social issue, Excuse me. yung contemporary na pinagdadaanan ng Pilipino. And most of the time, may mga politiko kang nababanggit, kaya mas nakaka-connect yung mga tao. At the same time, unfortunately, gaya nga ng sinabi mo, sir, nalilabel, no? There are some people na sasabihin DDS Oh, kasi ka. tinira ko yung isang politiko, o malamang DDS ka, ito kakamping ka naman, hindi ba? Dahil sinabi mo to, ganyan. Ang hindi kasi nila naiintindihan na sa comedian, when I wear my hat as a comedian, yung mga jokes ko, hindi naman necessarily na naniniwala ako doon sa sinasabi ko eh. Lahat ng sinasabi ko, deflection lang din ang iniisip ng maraming tao. Because what comedy does is basically point out the absurdities of some of the things we believe in. Kaya tayo natatawa. For example, pag sinabi ko yung mga DDS, nakakatawa siya kasi inisip natin sila eh. Hindi ba? So, kagaya niya, nangangingiti ka, malamang naniniwala ka ron. Alam naman natin, anti-DDS ka sir. Di ba? Joke lang po yan. But you know what I'm driving at, di ba? Hindi siya nakakatawa pag sinabi ko na yung mga kakamping kasi hindi yun yung pagkaisip natin sa mga camping eh. But I can talk about the hypocrisy, yun naman na nakakatawa. O kaya mga camping, wala kayong ginawa kundi mag-unfriend ang mag-unfriend, hindi ba? So ang point ko lang, when we do comedy, nilalaro lang din namin, sinasalamin lang din namin yung iniisip ninyo. Ang problema lang, Kayo lang ang nagsasalita. oo, ang problema lang, akala ninyo, pinopromote namin yung idea na yon. Not necessarily, because I'm wearing my hat as a comedian eh. Of course, it would be a different matter. Like if people would ask me serious stuff and then I would be able to respond seriously to, then that's another story because probably I may be wearing my hat as a lawyer or even as a political analyst for that matter. Matanong ko lang, sir, no? Kasi journalism graduate ka naman, lawyer ka naman. Kailan tayo dumating, sir, sa point ng kasaysayan natin na parang parti-partido na tayo in terms of the political sense? Na pag sinabi mo to, DDS ka. Pag sinabi mo to, kakamping ka. Kapag sinabi mo to, loyalista ka. I mean, kung maalala ko, nung panahon ni President Noynoy or ni President Gloria or President FBR, pag may issue na ayaw mo, hindi ka naman sasabihin. Pwede naman. Nung panahon ni Oo. President Noynoy, hindi ka naman Oo. sasabihin, ano to, supporter ni Oo. Manny Villar to. Actually, pwede mong iboto Walang si ganun, Pinoy and then oppose some of his Yes. policies. You can do that, di Pero ba? ngayon kasi, sir, Oo. parang pag opposing ka sa ganitong policy, DDS ka, kakamping ka, or dilawan ka. When did you start having that kind of political tribalism na parang dapat kung galit ka doon, galit ka all throughout. Hindi sumasalamin sa tribu natin yan. I think social media has something to do with that, no? Kasi ang problema nung wala pang social media, hindi ba? Not everyone had a voice, di ba? Everything is coursed through the traditional media as we know it. 'Di ba? Pero nung nagkaroon tayo ng social media which is largely unregulated, so everyone practically can say his piece, can practically voice out or articulate his concern or opinion on a lot of topics. So ang naging problema diyan dahil lahat pala may boses na, hindi ba? Nagkaroon ng pagkakataon na nagkakaroon na ng paghahati-hati. At ang naging problema dito because of social media, nagkaroon ng tinatawag ng echo chambers. Bakit may echo chambers? Kasi that's how algorithms work eh. So halimbawa, ako ay galit kay Duterte. So ang mangyayari, ang babasahin ko lang yung mga galit lang din kay Duterte. So ang mangyayari sa newsfeed ko, ang mag-a-appear, lahat lang din ng galit kay Duterte. So kung ako naman ay maka-DDS, hindi ba? So lahat ng babasahin ko, maka-DDS lang din. Ang mag-a-appear sa newsfeed ko, yung mga kapwa DDS ko lang din. And somehow, it's the best way a person can be brainwashed into thinking na ito dapat ang paniniwala ko, ito dapat kaaway. So ang nangyari, nawala yung shades of gray. Everything becomes black and white because that's basically what social media would do to us. Ako kasi, dahil wala akong kulay, Anong lumalabas sa ang newsfeed newsfeed ko mo, sir? pareho. May pang matalino, may hindi ba? Merong kakamping, may DDS.
Nakikita ko sir yung mga content mo, nakikita ko rin yung content ni Jess Falsis, nakikita ko rin yung content ni Regal Oliva, di ba? Nakikita ko rin yung content halimbawa ni Richard Haydarian. ni Richard Haydarian. So Christian Isguera. nakikita ko lahat yan precisely because I made a conscious commitment not to be swayed by any group. So I would basically see everything, hear every opinion regardless of the political affiliation or regardless of the color they come from. Ang naging problema yung mga tao, that's not how they do that. So di ba, halimbawa ako DDS ako, pakikinggan ko lang DDS. So doon nagpumasok yung concept na ng tribalism ngayon. Di ba? Ang tingin ngayon natin sa mga issue parang tribal sports, nagiging myopic yung views mo. Ang problema sa social media, sobrang laki ng epekto niya. Kasi ang social media, whether we like it or not, I think may pag-aaral sa Harvard, social media is very addictive. So alam mo ba, pagka nagsa-social media ka, dopamine chemical is released in your brain, and that's the same chemical that is released when you gamble or when you take drugs, di ba? So bakit? So nakaka-addict ang social media because validation is immediate. Alam mo, isipin mo sir, mag-post ka lang ng pagkain mo, tapos 500 yung likes, naiisip mo, oh my God, mahal ako ng friends ko. Nilike nila yung food ko. So you keep on posting more. May barkada ako sa loob ng 6 na taon, nasundan ko lahat ng kinain niya. Di ba? Healthy Lahat pa ng rin siya, sinuot sir. niya, di ba? Hindi na nga siya healthy ngayon eh. Actually nga, lintik na yun, binibenta ako ng pampapayat. Yan taba. Parang ang weird, hindi ba? Ba't mo ko ng pampapayat at taba-taba mo rin? No, Sir. ba't nagpapatawa lang ako? But you know what I'm driving at, Yes, di sir. ba? Because social media is addictive, so we tend to spend so much time engaging dito sa social media. Tapos dahil nga gusto mo lang marinig yung gusto mong marinig, algorithms would recognize that and would basically tend to show you things or stuff that you just basically want to see or hear. So as a result of that, nagiging myopic yung views mo ngayon. So ang tingin mo sa kakamping, kaaway, ang tingin naman ng kakamping sa DDS, kaaway, hindi ba? So it doesn't serve any purpose anymore. Kasi nung araw, we can always agree to disagree eh. We can always sit down and discuss things. So ang nangyayari niyan, ang nagiging repercussion niyan, ang kumbaga, ang consequence niyan, ang kawawa diyan yung free speech. Kasi importante yung free speech di ba? Na I should be able to say whatever I want to say kahit kontra ka. Ngayon, kinakancel yon. Even if you share a joke di ba? Pag ayaw nila, ika-cancel ka. Meron isang reporter sa Washington Post. So, meron siya shinare na joke. The joke didn't even come from him. He just shared it. Yung joke niya, alam mo kung ano yung joke niya? Sir. Sabi niya, all women are bi. You just have to figure out whether sabi niya ulit, all women are bi. You just have to figure out whether polar or sexual. So, that's the joke, hindi ba? So, a lot of people thought it's offensive. Nakita ko nga si tumatawa, hindi ba? Babae pa rin siya, hindi ba? But you know, it's a joke, hindi ba? Pero may mga tao na pipikon. So, yun ang problema sa social media. Maraming nagagalit. Pag nagalit, ika-cancel ka. So, ang tendency mo, nag-embrace ka ng isang mindset na acceptable sa kanila para hindi ka mapaalis. Na yun yung bagay na nilalabanan ko. Alam mo ba, share ko lang, I remember nung pandemic, di ba? Naalala mo nung COVID, naka-lockdown tayo, hindi natin alam yung gagawin natin. Di ba, inaantay natin si Tatay Digong kung anong pronouncement niya. Nang alas 12. Problema kay Tatay Digong, di ba? Nagpatawag ng press con, alas 12 ng madaling araw. Tapos, imbis na magbigay ng instruction, sabi niya lang, ang laki ng ipin ni Dean Diokno. Naalala niyo yun, hindi ba? Although, malaki nga, kasi nagbabadminton kami ni Dean Diokno eh. Tuloy, pag nagbabadminton kami, hindi kami makakonsentrate. Parang ang laki nga. Ganyan, di ba? Parang kulang ng gilagid, di ba? Pero joke lang yan. Matanong ko lang din, sir. I definitely agree, no? Na malaki ipin ni Din Joke, no? Hindi, sir. Na social media has a very big impact the way people comprehend and discern things. Dahil yan yung araw-araw, day-to-day, makita mo sa smartphone mo, sa At kung tablet mo. like-minded individuals Yes, sir, lang din diba? yan ang babasa mo. Pero meron din nagsasabi na it's also because of political fanaticism. Yung political fanaticism, kumbaga, it has always been there na ma-magnify lang, na-exacerbate because of social media. As a case in point, eto na nga, di ba, yung nga after ng press ko na yon, di ba, ni Tatay Digong, kinabukasan, nag-post ako ng joke. It's a joke. Sabi ko, pambira naman yung press ko ni Tatay Digong, parang ayuda, walang kwenta. Kasi di ba naalala mo yung ayuda nun, walang kwenta?
Yung mayor namin, si Mayor Joy, naalala ko, binigyan kami ng sardinas sa pangalang Global. Meron bang sardinas na Global? Wala pa, buong buhay ko wala akong nakita sardinas na Bakit Global. Global, ano yan? sir? Ewan ko, Global na tatak eh. Tapos pagtingin ko wala sardinas, puro salsa. Tapos binigyan kami ng pansit, matatak ng pansit din. So sabi ko, yung presko ni Tatay Digong, parang true story to. Yung presko ni Tatay Digong, parang ayuda, walang kwenta. True story, alam naman nito, si Yusek Badoy, yung ginawa ni Yusek Badoy, shinare niya yung post ko sa lahat ng DDS pages. Alam mo, 10,000 comments, kawawa ako yung mga comment doon, yung unang comment doon nakalagay, pambihira yung Atty. Chico na yan, hindi ba? Pag ang mga abogado, bobo talaga, ang mga bobong abogado walang magawa, inaaway si Tatay Digong, which by the way, joke lang. May nag-comment pa doon, yung mga abogado, malamang attorney no case yan, walang naabot sa buhay yan. Walang magawa, inaaway si Tatay Digong. May pangatlong comment doon, hindi ko talaga matanggap. Alam mo yung comment doon, sir? Ano, sir? Nakita ko sa Atty. Chico sa personal, ang taba, wow. Yun na, sir, nakakuha may natin, fat sir. shaming pa, di ba? Tapos ano ba nangyari noon? Incessantly, there's this guy, ang ginagawa niya, lahat ng post ko, sinatanong niya, bobo ka, Atty. Chico, di ba? Bobo ka, just because of that joke, ka, di ba? Bobo ka, may sinagot ko na. Sabi ko, bakit mo tinatanong? Kailangan mo ng friend? Di ba? Kasi kailangan mo replyan yung mga ganyan, hindi ba? Meron pa sa aking tumawag doon, demonyo ka, di ba? Sinagot ko na rin. Siyempre naman, pero ikaw ang leader, di ba? So, yung point ko lang, we've come to this point na dahil nagiging myopic yung views natin, we tend to disregard the viewpoints or views which are diametrically opposed to what you believe in. So, yun nagiging problema. Ang hindi naiisip ng mga tao, importante yung free speech. Alam mo ba, sir, may pag-aaral dati, if I'm not mistaken, sa Columbia University, nag-gather sila ng data kung ilan yung mga napatay in the name of certain human rights. Sa pag-aaral na yan, lumalabas na yung dami ng tao na pinapatay, tinorture dahil sa kalayaan ng pamahayag, sobrang laki, hindi mo maikukumpara sa ibang karapatan. Ang pumapangalawa na lang, freedom of religion, but you couldn't even compare the two. So bakit? Because interesting in that study, lumalabas, by nature pala ayaw natin na nakokontra tayo. Kaya naiintindihan ko na yung wife ko eh. Alam ko maintindihan mo rin yung wife mo. So ayaw natin nakokontra tayo eh. But here's where it gets interesting. Dalawang grupo ng tao ang mahilig kumitil or pumatay sa kalayaan ng pamahayag. Yung una, yung mga diktadoryal na mga pamumuno. So, pangalawa, alam mo kung sino? Yung civil society. Yung civil society, mahilig sila na just because they don't want to hear what you're saying, papakancel ka nila. Sila yung nagsasabing si Elvis Presley, wag pakinggan kasi masamang impluwensya sa kabataan. So, free speech is a primordial right. In the hierarchy of rights, it stands on a higher plane than other substantive economic rights. So kaya lang yun ang napapahamak because of how things are now because of social media. Pangalawa, and this is important, nung wala pang social media, may gatekeepers yung media. Alam mo ba walang fake news nun? Nung wala pa social media, why? Because like ako po yung legal consultant ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Meron kaming broadcast code. So, bawal kaming mag-proliferate ng fake news. We never disseminate fake news. Pero ang social media, largely unregulated, may fake news na. Tapos noon, because of the internet, grabe yung information. Diba? Kahit yung porn, hindi ba? Binanggit mo na yung sir, fake news and misinformation. And because of the social media, talaga nag-proliferate. At the same time, binigyan mo rin sir ang pagpapahalaga ng freedom of speech. And last year, tingin ko naman sir, nasubaybay mo yung TRICOM hearing tungkol sa fake news and misinformation. A lot of people were saying na dapat magpasa na ng batas para ma-regulate ang flow ng information and to make sure na tamang bagay lang talaga ang napapublish at naipapakalat sa mga Pilipino. But some people are also arguing na it already borders the violation of the constitutionally guaranteed na freedom of speech. Ano sir ang take mo for those people who are calling na dapat ma-regulate ang flow ng information sa social media, especially if it violates the rights of other people or even undermines our own national security?
Alam mo kasi sir, na what's interesting, if you look at the decisions of the Supreme Court puts so much premium on free speech as a human right. Sabi ko nga in the hierarchy of rights, nasa taas siya. At binanggit ko na kanina kasi ito yung karapatan na madalas na kinikitil at pinipigilan. So pinoprotektahan talaga ito ng Korte Suprema. And sabi nga ng Korte Suprema, you can practically say anything you want to say. And in fact, konti lang yung mga hindi protected speech. So halimbawa yung libel, so halimbawa yung inciting to sedition, causing public disturbance, but otherwise, kahit anong sabihin mo, pasok yan, walang problema. Hindi ba? Kaya lang, a lot of those decisions were rendered by the Supreme Court nung wala pang social media. Kasi nung araw, hindi naman naisip ng Supreme Court na meron palang fake news. Kasi walang fake news nung araw, birang-bira yan. Birang-bira ang libelous na articles nun from the traditional media, di ba? Birang-bira ang libel cases nun. I think ang pinaka-celebrated niyan, yung kaso ni Beltran, na sabi niya si Cody Aquino nagtago daw sa ilalim ng kama during the coup d'etat attack or coup d'etat attempt, hindi ba? So ang problema lang, nung nagkaroon ng social media, kahit yung Korte Suprema na bigla, ano ito, ang daming pangyayari. Kagaya nga nung porn, na pag-usapan natin yung porn. Di ba, nung araw, ngayon, di ba ngayon, you can download porn easily. Di ba, pag manonood ka ng porn nun, hindi siya accessible. Ano gagawin mo? Magre-rent ka ng tape. Tapos yung tape na yon, papanoorin mo yun pag tulog na yung tatay mo. Di ba? Tapos pagkatapos ng panoorin, i-rewind mo yun. Hindi pa i-rewind mo yun kung saan niya huling napanood. Di ba? Hindi pa pwedeng napanood ng tatay mo na yung huling napanood ng tatay mo, naguhubad pa lang, pagsalang niya, nakaraos na. Ang masama pa niya, pag ni-rewind mo, kinain ng tape, di ba? So, it's very difficult to watch porn then. Pag pupunta ka doon sa arkilahan ng porn, para ka bumibili ng shabu, may bago. Mga ganyan, di ba? Ganun, pero right now, if you want to watch porn, it's readily available. Di ba? Alam mo ba, sa YouTube, nakapanood ako kung paano gumawa ng bomba. Sir Jay, hindi yung bomba na ano ha. Yung bomba na pang terorista, ganyan, di ba? So, a lot of these things are, I'm sorry, are accessible now. Kaya nga the Supreme Court, I believe, pag may mga bagong kaso, would probably recalibrate the way the Supreme Court is dealing with this. Kasi ang daming bago eh. Like yung fake news. Alam mo ba, fake news in itself is not an actionable wrong. Nadedemanda ka sa fake news, hindi dahil fake. Nadedemanda ka because the fake news happens to be libelous too. Mm-hmm. So nademanda ka not because it's fake news, but because it's libelous or it causes or it incite people to commit sedition or it causes public disturbance. Pero kapag yung fake news mo maganda, kahit deceitful pa yan, hindi ba, hindi naman harmful, wala kang liability. So unless merong law on fake news, it can never really be regulated. Ang mangyayari, you'll just allow the platforms themselves to self-regulate. But otherwise, in the absence of any law that would somehow put so much teeth doon, so wala ka magagawa. Do you think, sir, it's about time na magkaroon tayo ng batas that would regulate the flow of information sa social media? Well, bagamat naniniwala ako sa free speech, I think it's high time that we really regulate the same. Kasi nakikita mo yung pernicious effects now eh. Somehow, regulation should be done. Not necessarily because you want to stifle or clip someone else's right to basically freely articulate his or her concern. But simply because you just want to make sure na yung regulation would somehow make sure lang na mas magiging maayos yung pagpapahayag. Kasi yung mga bata ngayon, nagugulat ako eh. Even yung mga kids now, kahit lagyan mo ng mga firewall, nakakapanood sila ng mga harmful content. Tandaan mo yung mga bata, they are digital natives. Mm-hmm. Yung anak ko nga, 5 taon, kaya niyang kumpunuhin yung computer pag nasira eh. Hindi ba tayo, digital migrants tayo eh. We never really grew up with it. So it's really high time that regulation should be done in order just to be able to respond to certain changes brought about by social media. Balikan ko lang kanina, sir, yung sinabi mo. Mm-mm. Na you practice political neutrality. Mm-mm. Wala kang pinapanigan. Actually, hindi ako politically neutral. I'm just politically objective. I'm issue-based eh. Basically, you're a free thinker. Oo, kasi pag neutral ka, ang nangyayari, sinasabi nila neutral ka. Pag neutral ka, parang ayaw mo maka-offend. Kaya I'm playing safe. You're playing it safe. I'm not really playing it safe. I just basically... You speak your mind. Oh, you speak your mind. You criticize. Issue-based. Yes. Sa issue na to, hindi kita kakampi. Hindi kita kakampi. Sa issue nito, kakampi kita. Di kakampi kita. Kaya lang ang problema nga, because of social media na may echo chamber, may dalawang grupo, ang tingin nila when you post something, parang bahagi ng parang tribal sports or political identity,
na kakamping ka or DDS ka, di ba? Hindi lang nila matanggap na hurt sila. Because we live in a generation now na ang gusto mong naririnig, yung naririnig mo lang. Hindi ba? We live in a generation now na yung ayaw mong marinig, hindi mo dapat naririnig. Related, sir, sa tanong ko na yan, no? Na dapat... Ikaw ba, sir, kakamping ka or DDS ka? Hindi, sir. Ang... Ay, paliwanag mo ngayon, sir. para So, sa eto, akin, sir, no? I'm a supporter of our West Philippine Sea stand. Regardless. And that's non-negotiable. Non-negotiable. Which, Kaya by the way, I'll shake your Yes, hand sir. kasi, alam mo yan, we share the same, Yes, sir. alam niyo po, we share the same commitment when it comes to the Yan, sir, yung- WPS. Para sa Atin to. akin, regardless whether DDS ka, Pinklawan ka, Loyalista, Dilawan, whatever your political color, pag pinag-usapan ng West Philippine Sea, dapat nagkakaisa tayo lahat dito. And unfortunately, there are some political tribe na wanting to, forget about West Philippine Sea. Kasi sabi mo nga, sir, di ba, they're stuck with that echo chamber na ang West Philippine Sea, panggulo lang yan, hindi talaga real issues yan. Ang totoong issue, yung nasa sikmura ng Pilipino. Di ba? And for me, yan yung issue ko sa mga grupo-grupo na to. Na dapat pag West Philippine Sea, hindi dapat yan i-label na kakamping yan or admin yan or loyalista. Dapat pag West Philippine Sea, lahat tayo dyan. Kasi Kasi parte ng Pilipino Pilipinas yan. tayo, oh. Di ba, sir? So, ano, sir, ang tingin mong dahilan? Bakit merong mga, well, not all DDS, For example, ang PIA, nag-set up sa akin, sir, ng radio station hopping sa Cebu. And if you go to Cebu, you would think na it's a bailiwick of the Duterte. And ang ginawa pa namin nun, sir, nag-set up kami ng call sa mga Cebuano na magtatanong sa akin. So, I was really expecting siguro, etong mga tatawag sa akin na to sa 3 radio stations na to, bashing lang or galit lang sa pinaglalaban natin sa West Philippine Sea. Surprisingly, majority of those people who send their messages, who called, express their support pagdating sa West Philippine Sea. But if you're going to read their comments pagdating sa political inclination nila, they won't deny na DDS sila. So, Actually, yun yung mga taong nag-iisip. Objective. Kasi may mga nag-iisip na DDS at kakamping din naman Ang problema natin yung mga brainwashed, hindi ba? Pero ang problema lang kasi nga right now nga, dahil nagiging myopic yung views mo, ito lang yung nakikita mo. At ang problema pa, hindi lang siya labanan ng fake news right now. Labanan siya na tinatawag ng misleading narratives. At tayo mga kakamping at DDS kong kaibigan aminin nyo, guilty kayo pareho dyan. Di ba? Nagpa-propagate kayo ng misleading narratives Di ba? Those misleading narratives, kung makikita mo yan doon sa echo chamber mo, di ba, to which you belong, so ang tendency niya na apektuhan yung pag-iisip mo, na apektuhan yung views mo. So kaya ngayon, pag may mga mas malalaking usapin na dapat we can basically all Be agree united. and be united, hindi natin magawa. Kasi sa totoo lang po, yung West Philippine Sea, atin po talaga yan. We've had the arbitral ruling for so long, 10 years na yan. Hindi ba? So it should be a source of pride, hindi ba? may tanong ako, sir. I mean, na-explain mo, sir, yung mga supporters, whether DDS or Pinklawan, they were stuck because of the echo chamber. Ang tanong ko ngayon, sir, what about those politicians who are in the Senate na hindi supportive sa West Philippine Sea? I don't think na meron talaga silang time na nagpi-Facebook at mindset ng utak nila. Kasi nagka-Facebook sila, imposibleng hindi. I mean, yung Oo, echo inaalam chamber, nila I yung don't think, sir, na ang echo chamber of the social media define their policy agenda. Oo, Ibig sabihin, totoo meron na talaga Yeah, silang oo. tinitindigan That I at agree with, basehan. oo. So, ang tanong ko, if you are one of those senators or congressmen or in the government na hindi tumitindig sa West Philippine Sea and yet you're part of the government, ano ang pinaguhugutin nila? Bakit sila hindi tumitindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea? Yun na nga yung sinasabi ko, sir. Di ba tinanong mo ako kung gusto kong maging politiko? Yun nga isang reason ko ba't ayoko maging politiko. Kasi pagka nagpolitiko ka, lalo na kung elective posts yan, kailangan mo lagi manliligaw ng boto. So para makalikaw ka ng boto, mag-identify ka ng isang grupo. Kasi hindi na ka na pwede mamamangka sa dalawang ilog ngayon di ba? Either hanapin mo yung solid DDS block or solid kakamping block or yung solid Marcos loyalist block. So hindi na yun pa pwede na
Alam mo yon, lalaruin mo sila lahat. So kung ikaw ang politiko, mamimili ka ngayon. Kay nino bang boto yung gusto ko? So para pagka determine mo kung anong boto gusto mo, magpapander ka ngayon doon, hindi ba? Kaya ang nangyayari, palipat-lipat sila. Look at Attorney Gonzon for example. I hope she doesn't mind if I say this. Dati, dilawan siya eh. O tapos, nung biglang gusto niyang tumakbong senador, apparently, mas malaki yung boto doon sa solid DDS block, bila siyang lumipat. Hindi ko siya hinuhusgahan na it's highly possible din naman. It's possible din naman, baka she has a change of heart. Pero makikita mo, yung example niya, ibang-iba yung mga sinasabi niya noon sa sinasabi niya ngayon. So kasi yung mga politiko, nanliligaw ng boto eh. And that is actually very, very problematic. Nung araw kasi, pag manliligaw ka ng boto, pwede mong madaan sa charm eh. Di ba? Kasi nung araw nga, di ba napag-usapan natin, pwedeng gusto ko si Pinoy, pero hindi ko siya binoto. Pwedeng binoto ko siya, pero ayaw ko sa kanya. And people wouldn't mind. Yung mga botante ko wouldn't mind kung tinitira ko si Pinoy o sinusupport ko siya. Basta gusto nila ako, they'd vote for me. Ngayon hindi eh. Yun ang tribalism na tinatawag. You should identify yourself with a particular group. And for you to be able to do that, magpapander ka ngayon sa kanila. And yun yung nagiging issue, ano. And I really don't know how to resolve that. That's one problem that is actually systemic. So what can we do about that? Is it just the supporter, sir? Or tingin mo, sir, Syempre, may funding din? Pwedeng, posible kasi may vested interest din, hindi ba? Alam mo kasi pag tatakbo ka, kailangan mo ng pondo. Hindi ba? Yung pondo kasi parang yung gasolina mo eh. Pagka mas mahaba, malaki ang gasolina mo, mas mahaba ang mabibiyahe mo. Wala akong personal knowledge about that. Pero ang sigurado ko, lahat ng ginagawa nila, pinapondohan. Either for or against, pinapondohan talaga yan. So lalo na pagka the moment you decide to gravitate towards China, I wouldn't discount the possibility na mapopondohan ka. But in the same vein, if you gravitate towards the US, I also wouldn't discount the possibility na popondohan ka rin. Ano? Kasi yung mga politiko, that's how they operate eh. Pero ang mga taong bayan na naninindigan, it's a different story. Kagaya mo, sir. Ako, sigurado ako, hindi ka napopondohan. Because the way you fight for this, wala ka naman pakialam sa US at China eh. Nakita ko sa iyo yan eh, di ba? So sa iyo ang issue mo, itong West Philippine Sea. Pero makikita mo yung mga politiko, nag-gravitate na sila dun sa mga bansa. Why? Precisely because they would want to be able to court support when the time comes. Yun ang maganda, hindi tayo politiko, hindi ba? Kaya nga, sir, sabi ko nga sa misis ko, sir, ang plano ko talaga maging comedian. Actually, you can kasi may sense of humor kasi rin. Sir, may tanong ako isa, no? Dahil in-emphasize mo tong freedom of speech, no? And freedom of the press. Nakausap ko na, sir, si Sir Ronald Llamas, Christian Isguera, and other people who are also openly critical sa ating gobyerno. Hindi lang critical sa mga DDS, no? Lahat ng bagay naman, binabanggit ni Sir Ronald to, ni Sir Christian. So, what they highlighted is, ngayong panahon na to, makikita mo, sir, ang pag-usbong ng napakaraming podcast. Napakaraming mga content creator na openly also criticizing the government. At tinanong ko, is this a trend lang talagang nakita natin ngayon, or we can also credit it to the national government? No? Si Sir Ronald, ang sabi niya, of course, we have to give credit to the government dahil sa panahon na to, wala namang ABS-CBN na naipasara dahil naipasara na nga. Wala namang Maria Ressa na kinasuhan. Nobody is being threatened na mapapasara or mawawala ng show. So, do you agree, sir, na under this administration, people can exercise freedom of speech, can openly be critical of the government, na hindi ka magdadalawang isip kung anong sasabihin mo? Well, the fact na mayroong nakakapagpahayag ng ganyan, it presupposes therefore that it is actually being allowed, ano? Because otherwise, walang maglalakas ng loob. So kung may naglalakas ng loob, either against the BBM or against Sara or against Lenny, diba? The fact that people can openly talk about that is actually a good thing. At ang nakikita ko pa, na gusto ko lang ding idagdag, ano? Alam mo, everyone wants to be famous, everyone wants to be heard. Ang kagandahan naman sa social media, it gives us a platform through which we can openly pursue all these things. So kanya-kanya na lang tayo, 'di ba? May mga tao gusto nila
magmukha silang political analyst, so magiging content creator sila sa politics. Yung iba naman gusto lang ng pera, so makapakita ka lang ng cleavage. Di ba yung mga ganun, di ba? O malaking pera sa cleavage Sinasabi nga nila, di ba, naiinis ka ako, sinasabi nila, yung minamaliit nila, yung ganda lang ang puhunan. Huwag mo mamaliitin yun, maraming tao, wala nun, di ba? So, ang point ko lang, lahat gusto maging famous somehow. And you just have to find your lane. You just have to determine your peg. So, kung medyo mahilig ka sa politika, so tayo ka ng podcast mo, and it's actually earning well. Ako nga hindi ko kalain na may bayad pala yung social media. Because for the longest time, I just do comedy. Kung mapansin mo, sir, lately mo lang ako napapanood Because I refuse to post videos, I refuse to engage. Tapos yung pala, ang laki pala na binabayad ng Facebook. So, okay pala itong binabayad ng Facebook May pera ako pagkakadabuan, alam mo yon, dinedeposito na sa bangko ko, hindi ba? So, isipin mo may pera na tapos you get to be famous. Bakit naman aayawan mo? Kaya lang ang nagiging problema nga, yung nagiging issue lang, maraming mga tao na pumapasok sa podcasting, tapos ang topic nila politics, but they're not actually ready for it. So, ang nangyayari sa kanila, nasasanay, dahil ang habol nila engagement. Yung pa yung isang issue. May isa akong abogado na kausap na content creator. Matalino siyang abogado Sabi ko, matalino ka, ba't hindi ka na lang mag-post ng mga content na pinapaliwanag mo yung batas, pinapaliwanag mo yung issue mo, at alam ko sir, ginagawa mo din. Minsan bagong gising ka, nag-explain ka ng mga bagay. Actually, sir, wala nang edit yun. Anyway, sabi ko sa kanya, kasi abogado ka, alam ko may kulay kasi siya, sir Pero sabi ko, kahit may kulay ka, magpaliwanag ka na lang din para sa kulay mo sa isang paraan na ini-enable mo sila na maintindihan yung mga issue. Why couldn't you do that? And then it just dawned on me na ang habol niya kasi engagement. Kasi pagka magpapaliwanag siya, konti yung nagla-likes. Pero pag magre-rage bait siya, mga asar siya nung kalaban, sinishare yung post niya tapos ang daming nagla-likes. So that's the problem. Doon ako papasok na social media being addictive. Hinahabol mo yung likes. So, minsan, wala ka nang pakialam kung ano yung epekto sa'yo basta maraming nagla-likes. Ganun yan, di ba? Kasi pag maraming nang nagla-like sa'yo tapos nabawasan, you question yourself, wala nang nagla-like sa akin. Dinala ko love. Isipin mo may best friend ka, di ba? Lahat ng post mo, lagi niyang ina-heart emoji. Tapos one day yung post mo, nilike lang. Nilike na nga, di ba? Kakausapin mo na, kine-question niya na yung friendship mo. May problema Jay, ba tayo? may problema ba tayo, Jay? Ano to, Jay? Nag-like ka. Hindi ba? So that's the problem right now. Yung addiction sa social media sometimes takes the better of you. And hindi nagiging maganda sa personal mo, hindi rin nagiging maganda sa pangkalahatan, lalo na sa usapin ng pagdidiskurso ng mga bagay-bagay. May nakikita akong content creator, para sumigat siya, magbumura lang siya ng magbumura. Hindi ba, mumurahin niya itong si senador, mumurahin niya itong presidente, mumurahin niya si Sara Duterte, mumurahin niya si Lenny. Anong ma-achieve nun? Habol niya engagement. Pero hindi siya talaga nakakatulong sa pagpapayabong ng diskusyon, which is actually very important. Kaya I'm glad that we have podcasts like this where we can basically discuss things. Kasi right now, pasinin mo, lahat ng nagba-viral ngayon, yung nangingisultuan lang, hindi ba, tatawagin ka tapos yung tumawag na sa'yo, member lang naman ng Krusty Krab. Alam mo yung mga ganyan, hindi ba? Hindi ba tatawagin ka ng kung ano-ano? It happens to me all the time. So kaya nga naisip ko na while the government allows us to do these things, which is good, in the name of free speech, I also wouldn't mind coming up with something that would somehow regulate, di ba? Without necessarily declaring them as criminally unlawful. There just has to be some regulation, I guess. Lalo na yung mga bata ngayon. Ikaw, sir, pagdating ng fake news and misinformation, may fake news against you. Kasi may two schools of thought May magsasabing, pag sinagot mo yan, nag-glorify pa yung fake news. Pero meron nagsabing, hindi, sagutin mo yan, otherwise, that will already be the accepted narrative kasi you didn't counter it. For you, sir, as a lawyer, how do you recommend to respond to a fake news or just to keep silent about it? I guess by really telling it like it is like ako, di ba, kung magkaminsan may mga naiinis sa akin kasi parang hindi ko sila kakampi. But that's basically why what I do I started with posting videos of my comedy bits, hindi ba? Kaya ako nakilalang comedian. It was not even how you did it, it's my wife You know, she just woke up one day, what if I would post one of your videos? But subsequently, nagpo-post ako ng video na nagpapaliwanag kasi may nakikita akong mga abogado dahil DDS sila o kaya kakamping sila, automatically,
mini-mislead nila yung interpretation ng law. So that's also a form of fake news but it's a misleading narrative, it's a misleading interpretation. So naisip ko, why couldn't I just explain it really like it is? Tamaan man yung dapat tamaan, hindi ba? So kung may fake news, it's just right that those of us who know what the real score is or what the real news is should be able to respond judiciously. Kasi merong pag-aaral sa Pew Research Institute. Pew Research Institute naman tayo. Para mukha namang scholarly, di ba? So, sa Amerika, I think 70% of the Americans would now rely on social media for information. So, ang nangyayari doon, if you share a fake news, and it is shared multiple times or millions of times, so ang lumalabas, it can generate parang 760 million clicks. So just think about that. Ang problema pa sa fake news ngayon, para siyang totoo, naka-news form na rin, tapos minsan kukunin yung logo ng GMA, ng Inquirer, ng PTV4, di ba? So tapos yung unang basa mo, unang impression mo, totoo. Ako nga minsan nabibiktima Kasi nga, but anyway, it's not really a harmful news item naman, but I thought it's okay. Kaya ang ginagawa ko ngayon, every time I see something, ang key, punta kayo sa Google. Kasi sa Google, dun yung mariresearch kung totoo yun or hindi. Ang problema pa naman, sa mundo ng maraming fake, hindi ba? Mahirap na, sa pagmamahal nga, ayaw mo ng fake, hindi ba? Di lalo pa sa news. Sir, merong part ng podcast na to na ipapakita ko yung mga fans mo, comments nila. Yung mga bashers yan. Mga bashers mo. And then, alam naman natin, sir, mga paid trolls to. Yung mga bayaran. Okay lang ba sa'yo, sir, na babasahin natin and you will respond? Oo naman, sir, okay lang. Game ka ba dito, sir? Oo, kahit ano yan, magre-respond ako. Sige, sir. Eto, sir, comment sa Facebook, sa interview mo where you stated na you don't care if you get canceled because of your punchline. Ang sabi niya, sir, review ka na lang ng maigi para maging magaling na criminal lawyer. Huwag ka nang lumebel kay Vice Ganda. Ibang mundo yun, sir. Yaks. Sir, okay lang naman sa akin kung hindi ako magaling, pero definitely, mas magaling ako sa'yo. Kasi kung hindi ka hindi yan yung comment mo. Tsaka kung hindi siya sir, hindi lang siya magpapakatrol. Hindi siya magpapakatrol. Ikaw may sabi doon, sir, ha? Ito naman, sir, from Reddit. This is a comment about your statement on why the Pink Lawans lost the election. Pa-DDS na ng pa-DDS itong si attorney. Pansin ko lang ang mga content niya lately. Well, siguro kailangan mo ng kasama, kaya mo tinatanong kung pa-DDS ako ng pa-DDS, hindi ba? So, yun lang ang response ko Pero dyan. just for the record, sir, hindi ka DDS. Hindi, just for the record, kaya ako piniliwanag. Gusto ko lang maintindihan na bakit natalo yung mga kakamping because I always call out the hypocrisy. I always do that. Laging sinasabi kasi yung mga tao, kayo, kaya nyo binoto si Duterte. And sometimes, you basically send the wrong signal. Parang inaapi mo yung mga mahihirap, di ba? Kayo, wala kayong alam. So, kaya kayo natatalo. So, why couldn't you just simply recalibrate? That's basically what I'm saying. Tinutulungan ko na nga kung para mananalo Minamasama pa, hindi ba? Yes, sir. Tsaka kung di pa DDS man ako ng pa DDS, siya nga hindi ko nga siya pinapansin Eto, mula Instagram. pero joke lang po yan Hindi ko siya minamaliit Mula hindi ko sinasabing siya, pero parang ganun na nga. Hindi, joke ulihan. Mula sa Billionaire News Channel interview mo, sir, tungkol sa comment mo about sa pagkakaroon ng platform ng mga tao na who lack knowledge. Ang sabi niya, sir, akala mo naman magaling to kung makapanlait ng kapwa. Ayun nga, pero mas magaling ako sa'yo, hindi ba? So, yun ang importante doon. Eto, Tsaka sir, hindi ko naman sinabing magaling ako, sabi ko lang maapil ako. Ano kayo? Eto, sir, comment sa TikTok. Regarding sa comment mo daw sa isang clip from your live comedy set about Malutikia. Ang sabi niya, mag-ingat ka sa binibitawang salita. Delikado ka, boy. Pero mauuna ka kasi mas delikado yung binitawan mong salita di ba? At least ako, pagka namatay akong nag-iisip, ikaw again, joke po yan Replyan ko lang. Actually, kasi mahirap talaga. A lot of people would keep on bashing you because it goes with the territory. Once you make engagement sa social media and then you become a content creator, habang tumataas yung engagement mo, naabot mo rin yung mga mahihina umintindi, naabot mo rin yung mga tao na supposedly hindi mo target audience, and it goes with the territory. Sir, for my last and final question. Sige po. Naniniwala ka ba, sir, na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas? Para sa atin yan, oo naman. That's not debatable. I remember when we won in 2016, I was in Vietnam. I attended the conference
And the Vietnamese people, at least the delegates from Vietnam and other Southeast Asian countries, kinakamayan nila ako. They were so happy. Sabi nila, congratulations, the Philippines made a stand and you won. Hindi ba? If only you were there, you would just realize that it is something that even other countries look up to. So, hindi ho masama na mahalin natin yung sarili natin. Hindi masama na maging Pilipino. Actually, nga na maging kakamping ka, maging DDS ka, at dahil diyan sa kulay mo, paninindigan mo yan, pero nakikalimutan mo yung pagiging Pilipino mo, hindi ba? So ang West Philippine Sea, atin po ito, at wala akong pakialam kahit anong opinion niya dyan, kahit i-bash nyo ako, kahit i-unfollow nyo ako. To begin with, hindi ako nag-a-ask na mag-subscribe or mag-follow sila. I also couldn't care less if they would unfollow me. Attorney Ed Chico, sir, maraming salamat. Maraming salamat, sir. Maraming salamat sa masayang kwentuhan, Attorney Ed Chico. This episode was balanced, light, and fun. At syempre, very informative na din. Para sa mga may mga interesting opinion o gusto lang makipagkwentuhan at magbahagi sa ating mga manonood at tagapakinig, open the Just the Truth podcast to hear you out. To our avid followers, you can comment kung sino ang gusto nyong makita dito sa ating podcast. Ang hiling ko lang sana ay yung tumitindig din sa ating posisyon sa West Philippine Sea dahil ang usaping ito ay non-partisan. Ito ay isang national issue na dapat pinaglalaban ng nagkakaisang bansa. On that note, thank you for joining us today at magkita-kita tayo sa susunod nating episode. This is J. Tristan Tariela, leaving a reminder, no spin, no lies, just the truth.